Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Qala aidan ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Sino man ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi maliligaw, at sino man ang kanyang hindi gabayan ay hindi ito makasusumpong ng gabay. Tunay na ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling propetang ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala at gayon din sa kanyang makasamahan at sa lahat ng mga tumangkilik sa kanyang pamamaraan hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag niyong hahayaan daratnan kayo ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga tunay na mga Muslim. At sabi sa Quran, o mga tao, matakot kayo sa inyong Panginoon na siyang may likha sa inyo mula sa iisang tao at mula sa kanya ay nilikha ang kanyang kapareha at mula sa kanilang dalawa ay nilikha ang maraming kalalakihan at kababaihan. Matakot tayo kay Allah at huwag natin putulin ang mabuting ugnayan sa ating mga kapag-anakan. Tunay na si Allah sa atin ay palagi ang nakamasid. At sabi rin sa banal na Quran, o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah at magsalita ng kabutihan, sapagkat sa pagsasalita ng mabuti ay pagbubutihin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga gawa at patatawarin ang inyong mga kasalanan. At tunay nga na sundin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo upang tayo ay magkaroon ng tunay at dakilang tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ito ang ginagawa ng mga Muslim sa mga araw na ito, sapagkat biniyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng napakaraming trahedya. Sa taong ito, sunod-sunod na mga trahedya ang kinaharap ng sangkatauhan, tulad ng mga lindol, tulad ng taggutom, tagtuyot, mga bagyo, ngayon ay pandemya. Ay purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ngayon tayo ay nagdiriwang ng Eid. Panahon ito para tayo ay magnilay-nilay. Pag-isipan natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Bilang mga mananampalataya, dapat tayo mag-isip, pag-isipan itong mga pagsubok na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Nanawa tayo bilang mga mananampalataya ay matuto, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pangyayari na ito. At ngayon, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli qaumin idan wa hada iduna. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga kaum, lahat ng mga grupo, lahat ng mga paniniwala, lahat ng mga tao ay may kani-kaniyang mga
pagdiriwang. Wahada iduna, at ito ang ating Eid bilang mga Muslim. At ito ang sa atin. Dito tayo dapat magsaya, dito dapat tayo magdiwang bilang mga Muslim. Ngunit gayunpaman, ang pagdiriwang ng Muslim ay hindi tulad ng pagdiriwang ng ibang pananampalataya o mga grupo ng tao na sinasamahan ng mga bagay na labag sa ating pananampalataya. O pinahintulutan tayo ng Islam na magdiwang sa panahong ito kahit na pamarami tayong mga pagsubok na kinadadaanan. At kahit na ngayon, iiba ang ating pagdiriwang ng Eid sapagkat maraming mga pagbabago sa ating paligid na ito naman ay pinahihintulutan ng Islam. Gayunpaman, ang pagdiriwang na ito ay hindi dapat natin gamitin na para tayo ay gumawa ng mga bagay na labag sa Islam. Dapat nating matandaan na ang Eid na ito, ang pinakamagandang pagdiriwang, ang pinakamagandang preparasyon, ang pinakamagandang gawin sa Eid na ito ay unang-una ay ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala o tawbah. Ito ang dapat nating gawin, hindi lamang sa Eid. Ito'y isang pagninilay-nilay na dapat gawin ng isang Muslim dahil sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim, mga mu'min, mga mananampalataya, sabi niya, tubu ilallahi jami'an. Magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? La'allakum tuflihun. Nang sa gayon tayo ay maging tagumpay dito sa dunya at sa kabilang buhay. Ito ang susi na dapat nating gawin unang-una sa panahon natin ng Eid ngayon. Kung dati tayo ay hindi nagsasala ng 5 beses isang araw, marapat na tayo magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsala na tayo ngayon. Masyaallah, nakikita natin ang himma, ang pagpapahalaga ng mga Muslimin pag nagsasala ng Eid. Sana ngayong Eid na ito, pagkatapos ng Eid na ito, ay magising na ang mga Muslim at magsala tayo ng 5 beses ang araw. Napakaraming ibada. Nakaligtaan ng mga Muslim na dapat natin buhayin ngayon ang mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat natin buhayin ito at dapat natin gawin ito sa ating mga sarili bilang mga mananampalataya. At ang pinakamahalaga sa lahat bilang amud o pundasyon ng ating relihiyon ay ang pagsasagawa ng 5 beses na sala. Dapat itong gawin ng Muslim at dapat itong pahalagahan ng isang Muslim. Yan ang una dapat natin gagawin sa Eid. Pagkatapos ng Eid na ito. Pangalawa, sapagkat meron tayong kani-kaniyang mga responsibilidad. Meron tayong unang-una responsibilidad kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga Muslim. Napakahalaga niyan na nagbigyan natin ng reflex sa mga panahong ito. Responsibilidad kay Allah subhanahu wa ta'ala ang paghahanap ng kaalaman, ang pagsasagawa ng mga ibada na tinakda bilang isang Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim ay siyang sumusuko. Siyang sumusuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinibigay niya ang lahat. Kaya nga sinasabing ang relihiyon natin ay Islam, pagsukot, pagtalima. Kung ang isang Muslim ay tinatawag niya ang kanyang sarili bilang Muslim at hindi naman siya sumusuko, hindi nagiging ganap ang pagiging Muslim ng isang tao. Kaya unang-una na kailangan nating malaman ay ang ating responsibilidad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang responsibilidad natin sa ating mga sarili. Sa ating mga sarili, na dapat natin pangalagaan ang ating mga sarili bilang isang mananampalataya. Kabilang dito ang sinatawag na tauba, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y malaking responsibilidad na dapat gawin ng isang Muslim sa kanyang sarili. Napakalawak ng salitang tauba. Tauba, pagdating sa pananampalataya, ito ay maglalagay sa atin sa ganap na kaligtasan. Pangalawa, ang tauba ay siyang mag-iiwas sa iyo sa mga bagay na haram. Bagay na ipinagbabawal sa Islam na dapat mo ring ibigay na responsibilidad sa iyong sarili. Dalawa, responsibilidad kay Allah subhanahu wa ta'ala at responsibilidad natin sa ating mga sarili. Ang pangatlo, ang responsibilidad natin sa ating komunidad. Responsibilidad natin sa ating komunidad. Sabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, isang malaking responsibilidad ng isang Muslim. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sundin daw anya natin si Allah. Ito ang banal na Quran. Sundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng mga hadith na ibinigay sa atin, wa ulil amr.
minkum. At yung mga nangamumuno sa atin, ang mga leaders, ang ating mga imam, ang ating mga ustad, ito'y responsibilidad natin sa ating komunidad na dapat nating gawing mga Muslim. Reflection ito sa panahon natin ngayon, sapagkat tayo ay dumadaan sa napakaraming pagsubok. Kaya ngayon dapat mas lalo ang isang Muslim na gawin niya ang kanyang responsibilidad. Ang responsibilidad na ito ay ang pagsunod sa ating mga namumuno o ating mga pinuno. Ang isang Muslim na dapat na hindi lang siya saleh na tinatawag, dapat siya ay musleh. Ano ibig sabihin nito? Hindi lang siya dapat mabuting tao. Dapat ang isang Muslim ay pinagmumulan din niya ng kabutihan. Hindi lang tayo mabuti para sa ating sarili, para lang sa sarili at hindi. Dapat tayo ay nagiging source ng kabutihan sa pamamagitan ng pagsunod sa ating mga nangamumuno sa atin. Ito'y kinakailangan natin sa ating panahon ngayon. Ang responsibilidad natin na sundin ng ating mga namumuno sapagkat sila na ang maghahanap ng solusyon na hindi natin na isaalang-alang ang ating relihiyon. Na tayo ay susunod na lamang at sila ang magiging questionable kay Allah subhanahu wa ta'ala na kapag tayo ay hindi nagabayan ng maayos. Ang sa ating mga Muslim, marapat sa atin, lalo sa mga pandemic na ganito at napakaraming trahedya, ang Muslim ay matutong mag-adapt, matutong makabagay, matutong magbago, mag-evolve sa sitwasyon natin nang hindi natin isinasaalang-alang ang ating relihiyon. Yun ang mahalaga sa isang Muslim, na ang isang Muslim matutong magbago. Tulad nito, may dumating na pandemya, magbabago ang ilang mga bagay sa atin temporarily, pero dapat itong gawin ng Muslim nang hindi niya na isasaalang-alang ang kanyang relihiyon. Paano yon? Sa pamamagitan ng pagsunod sa ating mga nakakaalam. Na hindi tayo sa sarili natin mag-iimbento ng gagawin natin sa tuwing may magaganap na ganito. Ang pinakamahalagang gawin natin ay suportahan natin ang ating mga nangamumuno. Sila ang mag-iisip, sila makikipagpulong sa pamahalaan, sila ang makikipagpulong sa ating mga ulama, nang sa gayon makapaglabas ng isang pamamaraan na gagamitin natin mga Muslim na hindi naaapektuhan ang ating relihiyon. Yan ang pinakamahalaga na dapat nating malaman, ang pagsunod sa ating mga ulama. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang isang napakahalagang pagpapaalala rin sa mga Muslim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Humawak tayo sa lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tafarraqu. At huwag tayo maghiwa-hiwalay. Anong sinasabi ng Quran dito? Ang sabi ng Quran ay magkaisa tayong mga Muslim. Magkaisa tayong mga Muslim sapagkat ang pagkakaisa, nandito ang awa at lakas na ibibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang tayo mga Muslim ay hiwa-hiwalay, may kanya-kanya tayong pananaw at may kanya-kanya tayong pagtatalo-talo na nagsasanhi ng mas malaki pang pagkakahiwalay, huwag natin asahan na darating sa atin ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakaisa ng mga Muslim na willing mong isang tabi ang iyong ego, ang iyong pride, para lamang magkaroon ng pagkakaisa ang mga Muslim. Na ito ang ating ang pangangailangan niyo. Sabi ni Allah sa pagpapatuloy ng aya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan." Na dati kayo'y magkakaaway, ito'y binaba sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng dalawang malaking tribo sa Madina. Na daang taon sila nag-aaway. Fa'alafa bayna qulubikum, at pinagbigkis ang kanilang mga puso, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, at naging magkakapatid kayo, at ito ang pinakamalaking biyaya na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naganap yan noon, at ito'y magaganap ngayon kung aalisin natin ang ating mga pride, mga galit sa puso ng ating mga kapatid. Magkakaroon ng bigkis sa ating puso. Magkakaroon ng pagkakaisa ang ating puso. Ang dalawang malaking tribu na to sa Madina na to, nasa kanila lahat ng mga tribalism. Na ngayon, nasa atin ngayon. Panahon ng jahiliya. Ngayon, nasa Islam tayo, modernized na. Pero bakit nakikita pa rin natin yung mga ilang kilos ng jahiliya tulad ng tribalism? No? Na ganito ang tribo ko, wala akong pakialam sa ibang tribo, ito lang ang pahahalagahan ko. Ang sabi ng mga ulama, walang problema na makakuha ka ng honor, dignidad sa iyong tribes.
Walang problema. Pero kapag nagsabay ang Islam at ang tribo, kailangan mangingibabaw ang Islam. Kailangan mangingibabaw ang kapatiran na kahit na paano ang tribo niya. Ito ang dapat na mangyari sa ating mga Muslim ngayon. Kung tayo lang magkakaisa mga Muslim na hindi natin iisipin ang tribo over Islam, ay tunay nga na makikita natin ang malaking pagbabago at pagkakaisa na maraming tao ay magbibigay sa atin ng malaking respeto kahit na pa ang ating gobyerno. No? So, nawa ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagpupunyagi. Ngayon, Eid, magdiwang tayo, magsaya tayo. Ipakita natin sa kanila na sa kabila ng pandemya ay naging masaya ang mga Muslim. Kahit ganun pa man, ay dapat natin sundin ang mga dapat natin sundin na mga panuntunan para hindi tayo maging dahilan ng pagkalat ng pandemya. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dam fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Isang mahalagang bagay din na bigyan natin ng pansin sa araw ng Eid ang kapatiran sa pananampalatayang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Ang mga mu'min anya, silang mga sumasampalataya kay Allah, sila yung magkakapatid. Ang tunay na magkakapatid ay silang mga sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aslihu bayna akhawaykum. Ibig sabihin, pagbutihin natin ang relasyon sa pagitan ng ating mga kapatid. Huwag natin o iwasan natin na magsalita ng masasamang bagay laban sa ating mga kapatid. Ito man ay sa social media, ito man ay sa personal, o pakikipag-usap sa iba para salitaan ng masama ang ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito'y sakit ng ating ummah. Minsan kahit na pa ang mga may alam sa pananampalatayang Islam ay nagiging biktima ng kasalanan ito, ng paglabag sa karapatan ng ating mga kapatid. Ang isang mananampalataya, meron siyang tasamo na tinatawag sa kanyang kapatid. Hindi yung kapag may nakita tayong mali, kaagad nating pinapahiya o pinupost ang kanyang mga kamalian. Hindi ito ang isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya, ang kanyang gagawin kapag nakitaan niya ng pagkakamali ang kanyang kapatid, ay tinatawag na nasiha. Pagpapayo sa kapatid. Pagpapalakas ng kapatiran sa kapatid. Hindi yung nag-aabang tayo ng kamalian ng ating kapatid, saka tayo magpo-post o gagawan siya ng bagay na kahihiyan niya. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ng Eid, kasama sa ating tauba o pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, na alisin na natin ang galit sa puso natin sa ating mga kapatid. Tayo magsimula na mag-abot ng ating kamay para makipagbati sa mga kapatid natin na nagkaroon tayo ng hidwaan. Kung malayo siya, maari mo siyang i-message. Kung nandito siya, batiin mo siya ng Eid Mubarak. Ikaw ang mag-unang bumati. Ito ay isang napakalaking sunna na tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na marapat na palakasin natin ang ukhuwa, ang brotherhood sa Islam. Pangalagaan natin ang ating mga kapatid, lalo na yung mga bagong pasok pa lamang sa pananampalatayang Islam. Isang malaking responsibilidad din natin ang mga balik Islam na maramdaman nila na sila ay lumipat mula sa isang hindi mananampalatayang pamilya, nag-Muslim siya, kailangan maramdaman niya yung pananampalataya, maramdaman niya yung kanyang iman na lumalakas sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng mabuting kapatiran sa kanila. Napakahalagang
bagay. Panghuli, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pagbubuhay natin sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat nandito ang tagumpay natin mga Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad taraktu fikum shay'in lan tadillu ba'dihima, kitab Allah wa sunnati." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iiwanan ko kayo ng dalawang bagay na pagkatapos nito ay kailanman ay hindi na kayo maliligaw. Alin? Ang Quran at ang Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pinaka malaking payo na maibibigay natin sa araw na ito, na panghawakan natin ang Sunnah, panghawakan natin ang mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Panghuli, sinabi ni Allah na, o mga mananampalataya, matakot tayo kay Allah ng tunay, haqqa tuqatih, haqqa taqwa. Ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na totoo, na galing sa ating puso, na sundin ang kanyang mga ipinag-uutos, na iwasan ang kanyang mga pinagbabawal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag nating hayaan, huwag natin hahayaan na daratnan tayo ng kamatayan, na tayo ay nasa gawang lumalabag sa pananampalatayang Islam. Huwag natin hayaan na daratnan tayo ng kamatayan maliban na lamang nasa estado tayo ng pagiging tunay na Muslim. Hindi yung Muslim lang tayo kapag ganitong Eid. Tunay na Muslim na sumusunod sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya idua natin mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, magdua tayo na nawa itanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ibada ngayong taon na to. Nawa itanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating tauba. Nawa itanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga paghingi ng kapatawaran sa Kanya, at nawa ay pag-aangin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang lahat ng mga pagsubok na ito, at malakpasan natin na tayo ay hindi lumalabas sa pananampalatayang Islam. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa Eid na to, ang lahat ng Muslim sa buong mundo ay nagdiriwang at nagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay alisin na ang pandemyang ito. Magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng aral. Matuto tayo sa mga pagsubok na ito, sapagkat lahat ng ito ay magiging walang sansay kung aalis lang ang mga pagsubok na ito at tayo mananatili sa paggawa ng kasalanan. Nawa ang mga pagsubok na ito ay maging positibo sa atin, na ito ay pagbago ng isang Muslim, magbago ang buhay ng isang Muslim tungo sa kabutihan at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muslimun, inna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala ibadaka al-muwahhidin ya ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك الموحدين وإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.